witnesses ay hindi lamang mga tao, kundi mga bansang itataas, mga leader na gagamitin sa takdang panahon. Dalawang bansa na may kaugnayan sa lahing Hebro. Dalawang tatayo upang magbigay ng kalinga at proteksyon sa huling araw. Ito ay hindi lamang espiritual, kundi pati geopolitics. Isang paghuhukpong ng lahi ni Peleg at Joktan. Sila'y magpapahayag ng katotohanan, maninindigan laban sa kaway, kahit ang kapalit ay hatol at pagbagsak. Ngunit mula sa silangan may lilitaw. Si Batang Kalakalan ng Tarshish, Isang reyna na babangon upang kondenahin ang kadiliman ng mga bansa. Sa huling araw, ang langit ay magsasalita. Sa huling araw, ang langit ay magsasalita. At ang lupa ay makikinig. Binigyan ako ng isang panukat at sinabi, sukatin mo ang templo ng Alahaya, ang dambana, at ang mga sumasamba. Ngunit ang panlabas na patyo, huwag mong sukatin, sapagkat ito'y ibinigay sa mga bansa at kanilang yuyurakan ang banal na lungsod sa loob ng 42 buwan. Dalawang saksi tinawag sa apoy, dalawang tinig sa gitna ng gulo. Hindi matitinag kahit ang mundo'y laban, magpapatotoo hanggang wakas. At itatalaga ko ang aking dalawang saksi, at sila'y magsisipang hula sa loob ng one precis araw na nakasuot ng sako.
silang dalawang punong olibo at ang dalawang kandelero na nakatayo sa harap ng Amang Yahawa. Hindi sila tahimik. Hindi sila matatakot. Kung may magtangkang saktan sila, apoy ang lalabas at lalamunin ang kanilang mga kaaway. May kapangyarihan silang isara ang langit upang hindi umulan, gawing dugo ang tubig at hampasin ang lupa ng salot. Dalawang saksi, apoy ang salita, dalawang ilaw sa gitna ng dilim. Kahit ang mundo'y maghimagsik, katotohanan ng kanilang sandata. Ngunit nang matapos ang kanilang patotoo, ang halimaw mula sa kalaliman ay ahon at sila'y dadaigin at papatayin. Ang kanilang mga bangkay mahihiga sa lansangan ng dakilang lungsod at ang mundo ay magdiriwang. Ang mga tao mula sa bawat bansa ay titingin sa kanilang mga bangkay at hindi sila ililibing. Magagalak ang mundo, magpapalitan ng kaloob, sapagkat ang dalawang propeta ay nagpahirap sa kanila. Dalawang saksi, tila na tahimik, nahulog sa lupa, ngunit ang hininga ng langit ay hindi kailanman namamatay. Ngunit matapos ang 3 at kalahating araw, ang hininga ng buhay mula sa Amang Yahawa ay pumasok sa kanila. At sila'y tumayo. Ang mga nakakita ay napuno ng takot. At umakyat kayo rito. At sila'y umakyat sa langit sa isang ulap, habang nakatingin ang kanilang mga kaaway. Nagkaroon ng malakas na lindol, gumuho ang lungsod, at ang mga natira ay natakot at nagbigay-bugay sa dalawang saksi, buhay magpakailanman. Dalawang tinig, hindi mapipitinan. Ang kaharian ay sa Amang at siya'y maghahari. Magpakailanman nagbukas ang templo sa langit, lumitaw ang kaban ng tipan, at nagkaroon ng kidlat, ugong, dagundong, lindol at malakas na granizo. Sa huling araw, ang patotoo ay hindi mapipigil na. Sa huling sandali, kapag ang mundo ay nagdiwang sa katahimikan, akala nila tapos na ang lahat. Ngunit ang langit ay hindi pa tapos magsalita. Ang tinig na pinatahimik ay muling babangon. Ang mga nahulog
ay muling tatayo. At sa harap ng buong mundo, ang katotohanan ay hindi kailanman namatay. Dalawang ilaw, Tinawag. hindi upang sumuko, Kundi upang tapusin ang kanilang patoto! at nang sila'y umakyat, ang lupa ay lumanig, ang langit ay nagbukas, at ang kaharian